Dahil sa mataas na ambisyon ko sa buhay, kinalimutan ko ang asawa at mga anak ko, hanggang sa Part 1. Dear Ate Vine, gusto ko lang sana mag-speech out dito sa iyong page, silent reader mo ako, alam ko na maraming mag-bash sa akin, pero tanggap ko na yon, dahil kasalanan ko naman, pero bago nyo ako husgahan, tapusin nyo muna ang aking kwento. May asawa po ako sa Pinas, kasal po kami, at may anak akong 2 lalaki. Ang asawa ko ay jeepney driver, ako naman, simula nang naging 2 ang anak ko nasa bahay na lang ako. Ako ang nag-aasikaso sa aking mag-ama, mabait naman ang asawa ko Ate Vine. Masipag sa trabaho, yun lang kontento na siya sa kinikita niya. Kung kulang man yan or hindi, pero ako mapaghanap. Gusto ko rin naman makabili ng gusto ko, makapagpalinis ng kuko. Nakapagpariband ng buhok, noong dalaga pa ako nagagawa ko naman yon. Simula nang nakapag-asawa ako wala na, minsan nahingi pa ako sa mga kapatid ko ng pangbayad ng kuryente. Pangbigas, wala na rin kaming mga magulang, maaga silang sumalangit, pero 8 naman kaming magkakapatid at puro kami magkalapit bahay, kaya kung sino ang meron madali naman makakahingi, kung sino ang wala sa amin, palagi din akong naiinggit sa mga nag-a-abroad na nakakapagpatayo ng bahay, at nakakabili ng magagandang gamit sa bahay, kahit sabi ko sa sarili ko, magkakaganyan din ako, hihintayin ko lang na lumaki ang mga anak ko. Fast forward, noong nag-10 years old na ang bunso ko, ang panganay ko ay 13, nagpasya na ako na makaalis, pero sabi ko gusto ko sa Canada, para pwede kong makuha ang pamilya ko. Nag-apply ako pa Canada, pero malaki ang magagastos, kaya isinanla ko ang aming lupa, at ibinenta ko ang jeep ng asawa ko, at sa tulong din ng mga kapatid ko. Dahil doon nakaalis ako Ate Vine. Fast forward, naging maayos ang takbo ng buhay ko dito sa Canada, halos lahat sumang-ayon sa plano ko, inuna kong tubusin ang lupa namin na isinanla ko, at nabilhan ko ng bagong jeep ang asawa ko, nakapag-package din ako para sa buong pamilya ko. Naipagawa ko rin ang aking bahay at nalagyan din ito ng mga gamit, nagawa ko iyan sa loob lamang ng 3 taon. Pero dahil nagkaroon ako ng kaibigan dito sa Canada, sinabihan niya ako na maging wise, wag bili ng bili. Wag puro palabas ang pera, dahil hindi ako nakakaipon. Totoo nga yun dahil wala talaga akong ipon, puro lahat pinapadala ko. Kaya nag-iba ako ng plan, nagsimula akong maging madamat. Pati mga anak ko tinipid ko, pati mga kapatid ko ay hindi ko na rin binibigyan. Hanggang sa nag-aaway-away na kami, kaya binalak kong lahat ang mga kapatid ko. Nag-aaway na rin kami ng asawa ko, dahil sa kulang daw ang pinapadala ko. Sabi ko may jeep siya, magtrabaho siya, lumipas pa ang 1 taon, nakilala ko si Dave Canadian citizen, at gusto niya akong maging asawa, dahil palagi na kaming nag-aaway ng asawa ko, pina-divorce ko ang kasal namin dito, at nagpakasal ako kay Dave, naging masaya ako kay Dave, at nagkaroon kami ng 1 anak na babae, nakalimutan ko na ang mga anak ko sa Pinas, hindi ko na rin sila pinadalhan ng pera, inactivate ko ang Facebook account ko, mas pinili ko ang bagong buhay ko dito sa Canada. Hanggang sa next episode.